Samantala, kumpiyansa ang House Justice Committee na wala nang magiging hadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isusunod na ng Kamara ang pagpipresinta nito sa plenaryo para formal na pagtibayin bago iakyat ang kaso sa Senado. At yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. We're expecting the Vice President to be impeached next week. Pinalang pinagtibay ngayong araw ng House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang boto ng 55 miyembro ng komite para aprubahan ang resolusyon na nagtatakda sa articles of impeachment ng Vice Presidente. Apat po yung articles of impeachment na na-approve as amended. Yung number 1, yung misuse or abuse of confidential funds. Yung pangalawa, unexplained wealth. Several subheadings po yun. Pinadagdag ko nga ho yung tungkol sa failure to divest her interest in business. And then pangatlo po, yung bribery and graft and corruption, yung sa DepEd. And then pang-apat po, yung threats, the plot to assassinate the President, the First Lady, and the House Speakers. Paniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, muling makukuha ng Kamara ang masigit pa sa kailangang boto para maisampa ang kaso sa Senado. We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get. Sinagot din ni Ridon ang bagong palabas ng kampo ni Attorney Mans Carpio. Ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. It doesn't change the fact that the total transactions are still in the billions. Sabi naman ni Representative Laila De Lima, isa lang sa 4 na articles of impeachment ang lumusot sa paghatol ng Senate Impeachment Court ay sapat na para mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. That should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.